guys! Welcome dito sa The Sun at Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading. Your energy at this time. Sumasayaw ang video ko. Sumasayaw siya. The World Tree. May nakompleto na, may nag-end. And you are starting a new beginning na stable, grounded, na may growth to yung pisan mo. And merong someone there na loyal sa'yo at supportive sa'yo and protective sa'yo sa gagawin mo na yan, sa umpisahan mo. The moon and reverse. What's with the moon in reverse here? Clarification. Nawala na yung parang illusion, no? Illusion na humadlang or harang, no? Illusion na harang. Nawala na yung illusion, yung parang ginawa nila na parang may nag-create ng illusion, deceit, scheme, gano'n, no? Illusion ng harang, no? Para you're not together, para you will never be together, or yun na yung harang sa inyong dalawa ng someone na may soul connection kayo, or spiritual connection, or twin flame mo, no? Parang nilagyan nila ng illusion, harang. Ngayon, nawala na yung harang na yun. Parang nalusaw, parang ganun, or napatid, natanggal. Ganon. And now you're starting to live life with your twin flame, or twin flame mo kaya yan, twin flame. No, it's not your twin flame. Someone may soul connection kayo niyan. Ano yung energy ng twin flame tuloy, ng person na yan na makakasama mo, na you will be together at maging komportable kayo sa isa't isa, at makagaanan nyo ng loob yung isa't isa, at maging malapit yung loob ninyo sa isa't isa niyan. For sure, talagang mamuhay kayo ng yung peaceful yung buhay ninyo, at palagi kayong nagpipiknik o magpiknik, ganyan. And yung titirhan ninyong lugar, para bang napakatahimik na lugar, na payapa, talagang you feel at home, ganon. And you feel relaxed at rejuvenated pati. Kasi parang sa ano tayo, parang ma-province, parang ganon yung lugar. Malapit sa nature or sa farm, at hindi siya mainit na lugar. Kung nakita niyo, parang may fog-fog pa, so malamig na lugar to yung titirhan ninyo. Sino yan? Yung person na yan na we will start a new beginning, na magsama kayo sa isang bahay, magsama kayong dalawa. Six of Swords yung energy niya, or Six of Athens. Someone na may nilayuan siya Lumayo siya sa maybe toxic na place, or situation, or person. Maybe it's a place, no? Kasi place to dito. Pwede din ganun. Yan. Lumayo siya sa place or situation or person na na-stress lang siya, or yung wala siyang peace of mind, at walang growth dyan, or toxic, yan. At lumipat to, may lilipatan. Maaaring kung person to, ikaw yung lilipatan niya, umalis siya dun sa ibang person, no, na toxic, or hindi healthy para sa kanya. Maaaring may addiction, yung inalayuan niya, kung person man. O kung place ay madaming toxic dyan, manipulative, evil, di ba? Kaya lumayo siya, umiwas.
then lilipat siya o palipat sa kung relationship man, healthy relationship, or kung place, healthy na place, na maging productive siya, na hindi naghihinder ng growth niya, ganun ba? Yung may peace of mind siya, peaceful yung isipan niya, at tahimik yung isipan niya, at umuhay siya ng healthy and wealthy, happy. And ano ba tungkol dito sa person na to na napatid na yung harang sa inyong dalawa? Four of Swords o Four of Athens. Nag-recover na to ngayon. Nagre-recover na siya. Parang panatag yung isipan niya. Nakaka-relax na siya. At nakakatulog na siya ng mahimbing. Nakakatulog na siya ng yung matiwasa yung isipan niya. Na hindi na siya nagkakaroon ng insomnia. Basta kaka-recover lang nito sa mga stressful. No? Kasi kakaiwas lang din niya. Maaring relationship yan. Or person. Or situation. Or place. Yan. And kung place to, lumipat siya sa lugar na yung may peace of mind siya, yung nakaka-relax siya, yung isip niya, at na-rejuvenate siya as well, at na-ace yung stress niya, tanggal yung mga stress niya, anxiety, fears, parang na-calm yung mind niya ba? Yan. Na-relaxed. Anong energy mo ngayon? I wanna tell her about you, girl. Please tell me what to do. Oh my gosh, bakit destiny? Kanina lumabas ang destiny. Ngayon ay destiny na naman. Sa isang reading kanina, yan din lumabas, guys. Destiny. Oh my gosh. It's destiny. Oh, may destiny ka. Yan. Oh, ready ka na sa destiny mo. Mag-umpisa ka na ng destiny. Oh, may umpisan ka. Destiny mo, umpisan mo. Yan. Mukhang marami-rami ang mag-umpisa ng destiny ah. Kanina may destiny din. May destiny na naman. First card na naman oh. Destiny oh. Destiny. Oh my gosh. Madami ang may destiny oh. Bukas yung third eye mo oh. And may focus ka. Parang eagle, no? May focus ka. At pagka ganito, mag-umpisa ka na ng destiny mo, yan yung sisimulan mo. You have a destiny na umpisa na. Yan. Kaya lumabas yung destiny. So, ano pa energy mo yun? I wanna tell her about you. It's your mission. You have a mission. Or yan ang iyong gagampanan. Yan ang iyong gagawin, no? Yung mission mo. Suportado ka ng kalangitan, no? Suportahan ka ng kapangyarihan o support energy o kung ano man yung sinusuportahan nila sa'yo na galing sa taas, no? Dahil meron kang mission. Meron kang destiny. So, ganyan. Ang may mission, ha? Galing sa God. Hindi galing sa elemento. Okay? Hindi yan panggagamot na, ano, ha? Na, ano po, na magaya ng albularyo, hindi po hindi po ganyan ang mission galing sa God. Kadalasan yan, let's see kung ano yung mission mo. Ano yung mission mo? You are strong, oh, see? And capable na sa iyong mission. Okay? Ano yung mission mo na yan? Oh, sampulan natin kung ano yung mission mo. Ano yung gagawin mo sa mission mo? O sa destiny mo? Oh, King of Air, oh, magsasalita ka niyan. Igaguide ka ng spirits niyan. So, masasabihin mo, kasi madali mo lang yan ma-interpret. Yung sasabihin ng mga spirits o ng guide, kadalasan yung celestial being, like angels, ang mag-guide sa'yo, ganun yun eh. So, masasabihin mo, na-notice nyo yung gagaya sa akin, o diba? Kaso lang, mayroong mga na-atake din kasi ng mga, yung mga bulong-bulong picture, na-apektuhan ako. Tsaka yung mga wishing nila, may mga, parang pang scheme ng iba kasi, alam nyo naman yung iba na pinapaira, yung inggit, ganid, kasakiman, ganun. Ganyan, no? Kadalasan yung gagamitin bunganga mo. Gagamitin mo yung utak mo, syempre. Kasi gagamitin mo yung utak mo, mag-interpret ng messages from the guides, no? From the celestial beings, no?
Kadalasan yan, hindi lang angel. Minsan, i-guide ka ni Jesus Christ or else God. Yan. Ganon. Ganon yun eh. Pag may mission ka, pag may mga destiny ka. Kasi hindi naman yung mission galing lang sa mga elemento. Hindi yan mission na parang yung sa albularyo na galing sa elemento. Hindi. Yan ay galing sa God talaga na mission. At yan, ganyan o, yung magsasalita ka. At yung sabihin mo, i-guide ka niya ng celestial beings like angel. Ayan. I-guide ka nila niyan sa masasabihin mo. Parang, kumbaga, isent nila sa tenga mo o sa isip mo. Ikaw naman yung ma-interpret mo yun agad, no? Labas sa bunganga mo. Ganon. Yun yung sasabihin mo. Kung ano yung sinasabi nila. Para ikaw taga-interpret. Parang prophet. Ganyan ang prophet, ah. So, for sure, you will be a prophet. Or, ganyan naman kadalasan eh. Pag may mission sa God, parang prophet. Prophet. Mga ganun. Ano ba? Ano ba ang mission mo? Di ba? Yung ma-unite kayong dalawa. Ayun, yung ma-unite kayo, magkaroon ng union sa inyong dalawa. At yan ay nakatakdang oras o naka-set na time, nakalaan na oras. Yan na yun, yung ma-unite kayong dalawa. Kasi, anong gagawin ninyo? Pagka, maging kayo. Ayan, ma-unite kayong dalawa. Strong and positive and courageous kayo together and napaka-brave nyo. Ayan, napaka-confident nyo, assertive, together. Basta, meron kayong gagawin na napaka-passionate nyo din, napaka-bold and daring nyo, together. May gagawin kayo. Nalaman niya lang yan, walang gagawin yung dalawa. Baka manghunting na mga paniki, charot yun. Manghunting na mga evil. O kaya ay, ano huntingin nyo? May huntingin ba kayo? May huntingin kayo together? Wala kayong huntingin together. Meron kayong papatayin together? Wala kayong papatayin. Wala. Kasi minsan may mission na papatayin yung mga evil later. Sa God yun galing ha. Wait. I wanna tell her how she girl. Kaya mo. Ha? 45. 45 yung... Please tell me what to do. Yeah. Sarap shadow natin. Yung bata, ipit. Bata. Sige na, panggang, labas na. Ilan? Maipit ka dyan sa buwaki, ha? Diyan ka, maipit ka dyan, pangga. Anong gagawin ninyo? Siguro may gagawin kayo na napaka-bold and daring nyo, napaka-brave nyo. Yun nga, yung mga nasabi ko kanina. Diba? Ano yung gagawin ninyo together? Meron kayong magkakaroon ng collaboration sa inyo. Tutulungan nyo. Kasi dalawa kayo ma-unite kayo. At napaka-strong, napaka-powerful ninyo pag na-unite kayo. Ano yung gagawin ninyo together? Death and rebirth. Parang ma-rebirth kayo ba? Magkaanak kayo? Magkakaanak? Hindi. Ma-unite. Death and rebirth. Meron kayong ikukulong? Wala. Meron kayong itatali?
Tatali. Meron kayo itatali. Meron kayo itatali, no? Yan. Meron kayo itatali. Tatali. Ano itatali nyo? Devil? Hindi. Meron kayo itatali eh. Itatali nyo. Basta meron kayong gagawin together. Parang meron kayo itatali. Pero, yes, meron kayo itatali. Ano itatali ninyo? Mga evil forces? Hindi. Meron kayo itatali. Meron kayo itatali daw. Ano yun? The mother. Mga ano yan? What's with the mother here? May tatali niyo. Queen of Earth. Yung queen ng mundong ito. The mother. Queen ng mundong ito. Queen of Earth. Yun ang itatali ninyo. Together. Ano yung queen ng demonyo? Tali ni demonyo. Demonyo, itali ninyo. Ewan ko, sino yan? Basta ganun, meron kayo itatali. Demonyo. Meron kayo itatali. O kaya ay ano pa? Oh, yan o, yung magpakita kayo ng authority nyo, no? Together. Yan. And papiliin yung mga tao kung saan sila papanig sa kabutihan o masama. Yung iprangkahin yung mga tao, truth, oh. You speak the truth. Masakit man sa kanila, hindi. Prangkahin sila kung saan sila papanig, sa tama o mali, sa good side ng good or sa side ng evil. Parang katulad mo kay Moses ba, di ba? Napili yung mga tao. Saan ba kayo? Dito sa side ng God o doon sa ginawa niyong Diyos-Diyusan? Mga ganun ba? Yan. Ganun yan. Ayan. Basta meron kayong gagampanan nito. Meron kayo itatali. The mother. Mother na mundong to. Mother na mundong to. And the Queen of Earth. Basta demonyo daw to. Hindi evil forces, kundi demonyo. Pero actually, yung demonyo, evil forces, kasama na din yan. Pero, demonyo daw. Siguro isang demonyo to. Malakas na demonyo siguro to. The mother. Si Lilith. Sino kayo? Si Lilith ba itali nyo? Si Lilith nga. Si Lilith, itali ninyo. Tsaka, yung iba pang mga fallen angel. Let's see Hindi. Si Lilith ang itali ninyo dalawa. Si Lilith, bakit kaya nag-asik ng lagyan si Lilith? Oo, kasi nag-asik siya ng lagyan si Lilith. Si Lilith, itatali ninyo yan. Saan? Sa impyerno itali? Hindi. Sa abyss itatali si Lilith. Sa abyss siya itatali. Kasi kung sa impyerno, papakawalan na din siya doon ni Satanas. Diba? Kasi nandun sa Satanas, papakawalan lang din siya doon. Pag sa abyss kasi, si Abaddon yun nandun yung nag-ari doon Oh. Hindi sila makasugo doon sa abyss kasi si Abaddon nag-ari doon. Doon siya itali. Sa abyss. So yun ang mission. Ninyo together. Itali si Lilith. The mother, yung nanay ng mundong to. Kasi bakit mundong to? Kasi madaming anak yan na demonyo. At nandito, nagsilipa na ang mga anak niya. Ang dami pa naman mga anak niyan. Yun ang alam ko, si Lilith na yan. Madami siya mga anak. Ang dami niyang anak.
So, ayan. Alam ko si Lilith. Kawan ko kung fallen angel yan siya. Parang hindi kasi yan siya fallen angel eh. Hindi din yan devil eh. Demonyo yan siya eh. Yan, so si Lilith, itali ninyo. Yan. At ano pa? Ang mission ninyo together. Meron kayo niyang mission, hindi lang yan. Meron yan. Meron yan kung may mga mission. Ano, yung mag-ano kayo, mag-preach, maging prophet. Kagaya kay Elijah. Maging prophet. Kaya na ba yung maging saksi? Dalawang saksi? Hindi. Basta maging prophet kayo. Meron kayong, di ba merong dalawang saksi daw na ipadala yung Diyos? Yung God pala. May dalawang saksi na pinadala ang God. Yan na yung sugo. Yan na yung mga tinawag na sugo, yung pinapadala ng God. Ganyan ang sugo. At, mga ganun. Kaya pinadala eh. Yan, ganyan ang sugo. Yan ang tinatawag na sugo. Tapos sabihin ng albularyo na, lahat to is sugo. Sus, Diyos niyo. Pataka talaga ka. Yan, sasabihin niya. Yan ang sakit na hindi niya naintindihan kung ano yung pinagsasabi niya. Magawa siya ng kwento niya. Basta merong dalawang saksi pa. No? Ganon talaga may mga pinapadala na maging prophet. May mga ganon. O kaya ay, pwede din sa mga tao yun eh, na ginagawang prophet eh, di ba? Kung hindi man pinadala kayo, ay pinili sa mga tao. Yan yung mga chosen one. No? Baka isa kayo sa mga chosen one na napili. No? Na para maging prophet at gawin yung mission na yan. So yan. Si Lilith ang itali. Malakas kasi kayo pag pinagsama. Eh, syempre si Lilith may mga alagad pa yan. Oh. Queen yan dito sa mundo. Kaya the mother and queen of earth, di ba? Queen siya dito sa mundo to. Kasi ang naghahari dito sa mundo to, di ba, devil? Asawa ng devil yun eh. At meron ba kwento na si Lilith to ay asawa dati ni Adan? Hindi yan siya fallen angel. Yun ang alam ko, hindi yan siya fallen angel. Asawa yan siya ni Adan dati. Parang demonyo talaga yan siya. Demonyo. Hindi siya fallen angel. So that's why. Yan. And bakit siya itali? Kasi nga naghasik ng lagim eh. Oh, baka may maawa pa kay Lilith siya na itali si Lilith sa bisa. Ay baka kampon yung Lilith. Alagad yung Lilith. Naawa kayo. So ano yung may mga tao talaga kahit na evil, no? Kawaan pa nila. Yung mga evil na, at demonyo, naawa pa sila. Eh, mga demonyo pa na mahilig mag-pretend, magaling mag-pretend, at yung paawa effect, yung mga ganyan ba? Basta mga demonyo, ay nako. Basta gano'n, kung nakita nyo sa mga, na possess, yung sa exorcism, di ba? Magaling sila magpaawa-awa, kunwari, gano'n. Basta gano'n, tricks nila yon. Pero tingnan nyo naman, pagka pinagbigyan, nako, grabe. Sila wala yan silang awa, ay mga demonyo na yan. So, ano pa? Ano yung gagawin ninyo, yung dalawa? Knight of Wands. Para hindi na makipag-collaborate itong yung mga tao para hindi na makipag-collaborate kay Lilith o may man nakipag-collaborate, kumbaga nakipagkasundo sila ba kay Lilith pa, yung mga tao, yung sa witchcraft ginagamit nila yan,
Yan, sinusumo nila si Lilith. Pero actually, mga alagad ni Lilith yan. Yung inutusan ni Lilith na para gawin ang kanilang mga kahilingan. No? Hindi yan talagang si Lilith na si Lilith. May mga alagad yan siya. Ang dami niya pating anak. Marami daw siyang mga anak. Or basta ang bilis siyang mga anak. Basta ganun. Madami siyang mga anak. Kaya ang dami alagad. No? Iba dyan anak niya. Iba dyan mga apo-apo niya na siguro yan. Oh. Hindi lang naman siya, mga anak niya, kasama ni mga anak niyan. Kasama mga anak ni Lilith, ang Itali. Hindi kasama ang anak ni Lilith. Ano lang, siguro i-vanish yan sila. Basta si Lilith talaga. No? Siyempre, bago kayo makalapit kay Lilith, bago niyo siya matali. May mga kalaban ba kayo niyan, no? Bago yan si Lilith. Kasi madami yan siyang kampon. Madami siyang alagad. Madami siyang mga anak. See? Isa lang siya, itali nyo, pero dadaan kayo sa mga muna niya, maalagad, mga anak niya, kasi hindi naman yan sila papayag, o utusan niya, harangan nyo, o kaya labanan nyo. Siyempre, ganun yon. Tanong ko nga, yung sa vision ko dati na, parang mga sila, monster. Parang gano'n naman, fallen angel. Yung lumalabas sa parang pool siya. Galing mo yun sa impyerno? Galing sa abyss yun? Pwedeng sa abyss galing yun. Sa abyss? Galing sa abyss daw yun. Yung mga yun. Pero mga ordinary na fallen angel yun, mga basta nakita ko sa vision ko, guys. Ang dami nila. Kaya sa hole pala, parang hindi naman kalaki yan, hole yun. Silabasan sila sa abyss. Parang monstrous ba? Parang mga monster. Ganun. Sa abyss sila galing, parang sa impyerno galing. Basta hole siya. Parang sinkhole ba? Basta yung butas lupa, malalim, gano'n. Pero hindi siya kalakihan. Ganon. Iba-iba yan sila kasi, guys, iba-iba. Meron parang mga hype yung muka, mga ganon ba yung yung mga ganyan. Pati yung fallen angel, yung mga angels, di ba? So, ayan. Pero alam ko si Lilith, humanoid din siya. Humanoid yan. Naging asawa ni Adan daw yan eh. Yun ang alam ko. Napanood ko lang yan eh sa YouTube. Let's see. Anong gustong sabihin sa'yo ng person na to? Kung kilala ka na nito, anong gustong sabihin sa'yo ng person na to na si Six of Swords? Kung kilala ka na niya. Meron siyang binitawan. Meron siyang nilet go. Nakinip niya. Ano yung nilet go niya? Itong pinanghinayangan niya na nawala sa kanya, natapon sa kanya, nakinip niya pa rin. Pwede ikaw, ibang person, or kung ano mamalaga sa kanya. Ano pa ang gusto sabihin sa'yo ng person na to na Six of Swords? Six of Athens. I regret lying to you. Nagsisi siya na sinungaling siya sa'yo. Yan. Nag-regret siya. Nagsinungaling siya sa'yo. Ano pa ang iparating sa'yo ni Six of Athens na to? Gusto niyang bumuo ng family with you. Gusto niya mapangasawa ka. Gusto niyang mamuhay kayo ng contented kayo. Masaya. Basta magkasama kayong dalawa. Fulfilled kayo. Kaanak kayo. May isang pamilya. Ganun. Bubuo kayo ng pamilya niyo. At
Palagi kayong magpiknik sa ilalim ng puno ng kahoy, o sa may mga batis, bandang batis, no, o ilog, ganyan. Then mag-alambingan kayo sa isa't isa. Manood kayo sa anak niyo naglalaro. Ayan. Ano na gustuhan sa'yo ni Six of Athens na yan? King of Water, kasi empathetic ka, dahil understanding ka, dahil may emosyon ka, marunong ka magmahal, may puso ka. See? Ano pa ang nagustuhan sa'yo ni Six of Athens na yan? Ito talaga, kasi ganyan kayo, Queen of Water. Sensitive, marunong magmahal, emotional, may emotion, loving, caring, affectionate. Yan ang gusto niya sa'yo. Bakit gusto ka niya magpakasawa? Nakita niya sa'yo. Bakit gusto ka magpakasawa ng Six of Athens na yan? Bakit gusto niya bumuo ng family with you? Emotional talaga. Kasi you are courageous, your personality is powerful, you are strong, and malakas yung loob mo. Kasi yung blue dragon yun nandito. Yan. Strong yung personality mo. And ano pa ang wish for you ni Six of Swords na yan? Let's see. King of Wands, maging active ka, maging goal-driven, maging passionate, maging energetic, maging powerful, yung personality, maging a leader type, yung personality mo, maging successful, maging strong, hindi ka nagkakaroon ng insecurities, ganyan, maging assertive, maging hot, hot talaga, kasi fire, kasi, and, ano pa, ano maging buhay mo dyan, kasama si Six of Athens na yan? Magkakaanak kayong dalawa. At ano pa, child yun. Umuhay ka ng parang mala fairy tale na buhay. Kaya na maging buhay mo siya, maging respetado ka. And, lagi kang makareceive ng letter, love letter, with flowers, from that person. Mayaman, maging mayaman ka, maging wealthy yung buhay mo, at maliwanag yung kinabukasan mo, at successful, at maging master builder ka. May mga mapundar ka nito. Mga properties, maging wealthy. Queen of Diamonds to. So, ayan, maging wealthy person ka. So, ito na lang guys for collective reading.